Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong linggong ito, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Elikim na anak ni Helsias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Ang lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay, kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y kukupas. Ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat.
Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagpakaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahan, mananadaig ang kamatayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad, na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Alam kong kayo ay gutom na, pero atin munang palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Pag po ako ay nakikinig ng mga karanasan ng mga taong nagpapatotoo na sila'y pinagaling ni Santo Padre Pio, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, laging merong elementong silang binabanggit. Isinuko nila ang kanilang sakit sa Panginoong Diyos. Isinurrender nila ang kanilang sarili sa Diyos. Sa madaling sabi, para bang, Lord, bahala ka na. No? Sa maraming mga kasaysayan ng mga gumaling dito, no? Tayo po, pagka sa loob ng isang buwan, halos may 300, 500
healing story ang ating binabasa sa Holy Hour. Napakadami niyan. At laging nakikita ko doon, naririnig ko sa mga nagpapatotoo, talagang sa kanilang pananampalataya, yung buong kababaang loob nilang isinasubmit ang kanilang sarili sa tulong ni Padre Pio sa Diyos. Nagpapakumbaba sila sa harapan ng Panginoon. At doon, pag ginagawa nila iyon, di man sila nag-uusap-usap, ang mga taong gumaling na ito, pero sila'y babalik sa susunod na buwan at sila'y magaling na. Katulad na lamang po nung ako'y bagong-bagong dating dito. Noon, hindi pa ipinapahid ang langis. Noon ay ini-spray laang. May isang may bukol dito. Si Father Abo yata ang nag-spray. At nung ako'y dumating, ang sabi ay, Father, alam nyo ga, ako po'y doktor, pero ang isang himala na aking naranasan dito, nisprayan lang ho ako ng isang pari dito, gumaling ho yung aking bukol, yun ho ay cancer. Akala ko ako'y mamamatay na. Pero, pagkalipas ng isang buwan, siya'y gumaling. Anong inyong ginawa? Yun, isinabmit, isinuko ang sarili sa Diyos ng buong kababaang loob. Siya'y isang doktor dalubhasa, pero isinabmit ang sarili sa Panginoon. At tingnan ninyo ang ating mga pagbasa. Kung papaano ang Diyos gumalaw sa mga taong nagpapakataas at nagpapakababa. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, narito si Shebna o si Sabna ang tawag, isang katiwala sa palasyo. Siya'y katiwala sa palasyo pero naging mapagmataas siya. Naging mataas sa palasyo, parang daig panghari. Siya'y katiwala. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tinanggalan ng responsibilidad sa palasyo. Inalis lahat ang mga, sabi nga, pribilehiyong kanyang, kung saan siya nananagana. Bakit? Siya'y nagpapakataas na. Nagiging mayabang na siya. Kaya, ang lahat na kung anong merong siya, inalis ng Diyos, yung lalo higit yung kanyang responsibilidad sa palasyo. Kanino ibinigay? Kay Eliakim. Doon ibinigay ng Diyos sa isang ordinaryong tao, pero nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Sa kanya ibinigay ang pamamahala. Ordinaryong tao, simple lamang, pero pinagkalooban ng Diyos ng kakaibang kakayanan at kapangyarihan. Dahil siya'y nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, narito si San Pablo. Si San Pablo ay isang dakilang theologian. Si San Pablo ay napakahusay. Pero, anong sabi niya? Hindi natin matatarok ang kaisipan ng Diyos. Pag sinabing matatarok, hindi natin kayang abutin. Kahit gaano ang ating isipin tungkol sa Diyos, hindi mo maaabot ang kanyang pag-iisip. Hindi mo malalaman ang kanyang mga pamamaraan. Hindi mo kayang abutin. Anong ginawa niya bilang isang dakila ding theologian? Nagpakababa at pinuri ang Panginoon. Nagpakababa siya at pinuri ang Diyos. Sa kanyang karangalan, sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Yan ang sabi ni San Pablo. Kaya kahit tayo katalino, kahusay, di natin kayang abutin ang pag-iisip ng Diyos. Anong ating gagawin? Katulad ng mga ordinaryong tao, mga taong gumagaling, isinasubmit ang sarili sa Panginoong Diyos
ng buong puso, ng buong pagkatao nila. Sa mabuting balita na ating napakinggan, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, no? Dito, medyo personal ang kanilang usapan ng mga alagad. Yung 12 alagad at saka siya ay nagtatanong tungkol sa kanyang sarili. Ano na kaya ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? At lalong higit, ang gusto niyang pinakatalagang malaman ay itong kanyang mga alagad. Kaya tinanong niya, nung tanungin niya ang mga tao, nung tanungin niya, sino ako ayon sa mga tao, at binanggit nila kung anong pagkakilala nila kay Jesus. Ngayon, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Tayo matagal nang magkasama. Nakikita ninyo ang aking himala. Naririnig niyo ang aking tinig. Ang mga maraming mga himalang kanyang ginaway kanilang nasasaksihan. Ngayon, sino ako para sa inyo? Marahil, pwede rin niyong itanong sa inyong sarili, ano nga bagang pagkakilala ko personal kay Jesus? At narito ang malakas ang loob, San Pedro. Anong sabi niya? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nagulat si Jesus sapagkat siya'y kilala ni Pedro. At sino si Pedro? Isang ordinaryong tao. Siya'y isang mangingisda lamang. Pero anong sagot ni Jesus? Mapalad ka. Napakaswerte mo. Napakapalad mo, Pedro. Bakit? Sapagkat inihayag ng Diyos sa iyo kung sino ako. Inireveal sa iyo ang mga bagay na misteryo ng Diyos. No, ibig sabihin ay maraming bagay na misteryo ang Diyos inihayag sa isang ordinaryong apostol na ito, si Pedro. Ano? At kaya sabi ni Jesus, napakapalad mo sapagkat ang Ama, ang dakilang Ama, kilala ka, at ang matindi dyan, ipinahayag sa iyo ang maraming misteryo ng Diyos. Pinakilala yung tunay na identity ni Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pag tayo'y gusto mong makilala ng lubusan kung sino si Jesus, palalimin ninyo, maging intimate ng inyong relasyon sa Ama. At maraming bagay siyang i-reveal sa inyo. No? Magdasal kayo, sa Diyos. Lumuhod kayo sa Diyos. Kung marami bagay kayong hindi mahagip sa inyong buhay, para bang hindi nyo maunawaan ang mga pangyayari sa inyo, anong gagawin mo? Gusto mong maunawaan ang lahat? Maging intimate kayo sa Diyos. At siya ang magre-reveal sa inyo ng mga maraming bagay tungkol sa misteryo ng Diyos. At kahit yung buhay mo, yung mga misteryo sa buhay mong hindi mo rin nauunawaan, ihahayag sa iyo ng Diyos kapag nagdadasal ka. Kapag hindi mo rin kilala ang iyong sarili, mga nangyayari sa iyong buhay, ihahayag din sa iyo ng Diyos yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, magiging mapalad ka pagka kilala ka ng Diyos. Magiging mahusay ka pag kilala ka ng Diyos. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, yan ang inyong dasali, na sana maraming bagay na i-reveal at ihayag din ang Diyos sa akin. Ang mga bagay na misteryo sa Kanya ay ihayag din. Katulad ng nangyari kay Pedro, inihayag ng Diyos, ipinakilala ng Diyos kung sino si Jesus sa Kanyang mga alagad. Kaya talagang ang Diyos, tatandaan ninyo, ang Diyos ang source ng lahat. Siya ang bumubuo ng lahat. No? Siya ang nagkakaloob ng pananampalataya sa atin. Siya lahat ang nagkakaloob
Huwag mong sasabihin ang pananampalataya ay bunga ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagkakaloob niyan sa atin. Huwag mong isiping ikaw ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo at kumilala sa iyo. Kaya muli, sa banal na misang ito, yan ang inyong pagdasalan. Na sana, kung sa oras na ito, humihiling ka, na ikipagalingin, o i-reveal ng Diyos sa iyo mga maraming bagay na hindi mo naunawaan. Una, maging humble ka sa Kanyang harapan at patuloy kang magdasal. Tatayo tayong lahat at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng simbahan, tayo dumulog sa Panginoon para sa mga pangailangan ng ating pamilya, ng Diyos dito sa lupa. Tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag, habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating kura paroko, at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno, upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at mga nanunungkulan, nawa itaguyod nila ang kapakanan ng mga tao sa pamamagitan ng makatarungang mga batas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan ng daigdig, lalo na para sa mga nagdarahop sa mga material at moral na pangangailangan, nawa ang simbahan ay maging patnubay nila at tagapagsulong ng kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, nanigisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pag-abuhay ng iyong anak. Kaya't
Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang iyong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lord is my shepherd, there is nothing I shall want.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kalinga, kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as sa National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa ika-10 ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental at surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, loslos, bingot at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-hospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association through Dr. Wanchay and RP Healthcraft Career Foundation Incorporation, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na September 2, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na bisay na ialay na humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.